sa ating bansa. Hindi, kapag may krisis po sa ating mundo. Ito na, mga kabisdak. Vice President Inday Sara Duterte sumagot sa mga kaliwat kanang paninira laban sa kanya. At hindi, no? Ngayong linggo, no? Sunod-sunod yung mga black propaganda. Binasag na po ang katahimikan ng naturang Vice Presidente. Banat naman ni Atty. Rowena Guanzon kay Bongbong Marcos, hari ka ng utang bungit. Pwede rin hari ng sablay, hari ng pulboron, hari ng mga kurakot. Yan talagang legit, hari ng mga kurakot. Sandro Marcos bodol ang kanyang panukalang anti-dynasty bill. Ayon sa isang political analyst, at kapansin-pansin si Sandro Marcos ang kanyang mga maitim na mga mata. Budlat na mata. Meron kasing video kumakalat eh. Alam ko naman hindi ito edited at saka hindi ito AI. Grabe ang itim ng eyebags ni Sandro. Kaya isingit natin ho ito. May paningit tayo ngayon. Like father, like son. Yan ang sinasabi ni Bungit. Hindi ko tinuturuan yung anak ko. Kung ano lang yung nakikita ng anak ko sa akin, yun lang din yung ginagaya nila. Bad example. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakibindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At tulungan nyo naman po kami sa Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po. Okay. Hindi talaga po umuobra yung mga paninira kay Vice President Inday Sara para sa akin eh. Ano lang yan, diversionary tactics, salata naman ho eh. Kahit sino pa namang Pilipino na laging nakasubaybay sa isyu ng pamumulitika, sa isyu ng lipunan, it is very obvious. Kaya sa mga Duterte diehard supporters, huwag masyado kayong apektado. Huwag kayong mapiktuhan. Kayang-kaya po yan ng mga Duterte. Kami na bahala sa social media, share nyo lang. At Merry Christmas pala sa inyo, malapit na Pasko. Kasi sanay na ang mga Duterte dyan sa mga black propaganda. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala kasi ang mga Duterte tagal na sa politika din naman napabagsak. At malinis sila. Hindi yung kagaya ng mga ibang politiko dyan na kapag sinisiraan, kapanipaniwala ho talaga. Kagaya kay Bungit, di ba? Pagtabihin natin ang Marcos at Duterte. Sabihin na lang natin, batuhin natin ng bato agad ang mga Marcos. Kawatan! Ano sa tingin ninyo? Maniwala kayo sa akin o hindi? Siyempre, maniniwala kayo pag sinabi kong kawatan. Kasi yan yung tatak nila, kawatan. Pag sinabi ko naman Duterte, kawatan! 50-50, walang maniniwala dyan. Kasi nga, hindi naman ganyan yung tatak ng mga Duterte. Ang tatak nila, good governance, kamay na bakal, galit sa mga durugista, kagaya yung mag-ama dyan, puro budlat ang mata. Unahin po muna natin pag-usapan itong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na hari ng utang si Bungit. Tsaka dugtong-dugtong na rin po natin kasi nagpa-interview si Ma'am Rowena Guanzon sa SMNI. Tapos, yung lahat ng issue, pinagtanggol naman ni Atty. Rowena Guanzon si Vice President Inday Sara Duterte. Bago po natin basahin yung statement ni Vice President Inday Sara sa kaliwat kanang paninira sa kanya. Pa-like guys, narito po. Banat ni Atty. Rowena Guanzon. Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney.
Yan na nga ang problema sa administration na ito, Mhm. na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. Mhm. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Mhm. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. Mhm. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong Tumataas. with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero, mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil, grabe na mga protesta natin. Lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya, dinidistract nila tayo. And they are diverting the people's attention to their enemy. Kaya, huwag po din yung tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga... Okay, stop muna tayo dun. Doon po ako sa diversionary tactics, no? Alam na po natin yan eh. Marami ng mga Pilipino yan, nakakaalam. Kaya nga, yung mga black propaganda ngayon kay Vice President Inday Sara, panggulo na lang yan. Panggulo na lang sa isip ng mga tao. Panglilito, no? Kasi, isipin mo, ilang buwan na po yung usapin dito sa flood control eh. Napupuruhan na po sila. Ekonomiya tinatamaan. Pati yung mga survey nila tinatamaan. Tapos, si Vice President Inday Sara nakagain, no? Ng tiwala galing sa mga mamamayan. Di ba? Yung latest trust and approval rating, sobrang taas ni Vice President Inday Sara. So, ang layo ng Marcos. Kaya, ngayon, double time na sila. Kaliwat ka ng paninira. Kung sino-sino na lang yung ginagamit, ang purpose niyan, talagang pabagsakin si Vice President Inday Sara at mind conditioning. Maka-impluwensya sa maraming mga Pilipino, lalo na mga butante. Yun talaga yan yung goal nila. Kaso, mukhang malabo eh. Mukhang malabo na si Inday Sara madurog kasi tama si Atty. Rowena Aguanzon. Imbis na pabagsak si Inday Sara, lalong umaangat at lalong nakahanap ng maraming kakampi. Gulat nga ako, yung iba, hindi naman mga DDS eh. Pero, ang simpatiya nandun kay Vice President Inday Sara. Dito mo makikita na matatalino na rin po ang mga Pilipino ngayon. Hindi ni kagaya noon na kaya mong bilugin, paikutin. Kasi nga simple lang naman, sino ba yung mga naninira? Una, mga kaliwang grupo. Ano ba yan sa bayan? Mga salot. Sino ba sa likod dito? Marcos admin, Trillanes. Nakatulong ba sa bayan? Hindi. Anong ginawa? Corruption issue. Sila dapat yung pinopulis. Tuloy, Atty. Rowena Aguanzon. Global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay magmi-merge daw mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen.
Dati naman, ganon din naman nangyari nung first na try eh. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Mhm. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, you know, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Mhm. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente. Presidente. Kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at Mhm. hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Ako, hindi lang ito demolition job 2.0. Kasi mula umpisa, unli na to. Itong version na to, sobrang dami na. Kasi mula pa umpisa, nag-umpisa na sila ng demolition job. Siguro yung tinutukoy ni Attorney Rowena Guanzon patungkol sa impeachment, no? To impeachment 2.0. Pero malabong-malabong nga ho yan magpo-prosper para po sa akin. Kasi yung point dito ni Attorney Rowena Guanzon, sanib puwersa ang Dilawan Pinklawan sa next election. Pero ako sa akin kahit magsanib puwersa pa Dilawan Pinklawan, malabong-malabo matibag si Vice President Inday Sara. Kasi yung pundasyon lalong tumitibay eh. Imbis mapahina, lalong tumitibay, lumalakas ang pundasyon ni Vice President Inday Sara Duterte. At naisip ko dito, itong Dilawan Pinklawan, komunistang grupo, ito talaga yung magkakampi na solid, na walang iwanan yan. Kasi alam na natin mula noon hanggang ngayon, 1986, magkakampi na sila eh. Kumbaga, nakaugat na sa panahon pa ng Marcos Sr., nakaugat ng kanilang pagkakampi. Ito si loyalista, mga Marcoses, bago ito nila na nakikita natin na magkakampi sila. No, ngayon nagkakampi na. Pero ang nakita ko diyan, naggamitan lang din. Bakit sila nagkaroon ng pagamitan? Meron common denominator na isang bagay na nagkakaintindihan sila. Pero at the end of the day, magkalasan din yan sila kung sakali magtagumpay sila. Pero ngayon, nagkaisa muna. Kaya nga tinawag natin silang Unipink. Bakit? Ano ba yung common denominator nila? Ito si Ma'am Rowena Guanzon. Mukhang hindi na rin pinklawan, didiis na rin eh. Ano bang common denominator nila? Nagkasundo sila sa isang bagay na pareho yung kalang direksyon na pabagsakin ang mga Duterte. Si Vice President Inday Sara. Na wala nang, ang pinaka-main goal, wala nang Presidenting Duterte sa 2028. Na which is si Inday Sara nga, yung number 1 contender, na namamayagpag na mag-aapat na taon, number 1 pa rin. So dito sila nagkasundo para sa akin. Kaya, naggamitan, ngayon itong mga Pinklawan Dilawang komunista, nagiging frontliner po ng Marcos admin para atakihin ang mga Duterte si Vice President Inday Sara. Pero at the end of the day, for example, magtagumpay sila, pero malabo para sa akin. Pag magtagumpay sila, magtukaan din yan. Kung mapahina ang mga Duterte, magtagumpay sila, masamang balak nila, magtukaan din yung mga yan, mga traidor mga yan eh. Pareho sila mga traidor. Pero, malabo na po darating doon sa punto na magtagumpay sila. Pag tiningnan mo yung trends ng graph, no, laban po dito sa paninira nila kay Vice President Inday Sara, mas lesser na yung mga naniniwala ngayon na si Inday Sara ganito noon. Kasi wala na eh. Kumbaga, naumay na yung tao. Na imbis na magalit kay Inday Sara, lalong nakakuha ng suporta si Vice President Inday Sara. Kaya hindi apektado. Trust rating at saka yung approval rating. Kaya hindi ako na kinakabahan dito. Putang ina.
Huwag natin dibdibin yan. Alam na natin, ang taong bayan, matatalino na. Tuloy, Atty. Rowena Guanzon. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari niyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion. Halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB. Alam mo, masakit yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon na hari ng utang itong si BBM. Masakit yan sa mga BBM supporters, ha? Kasi ano ba yung pinangako ni Bongbong nung narang eleksyon? Pinangako niya kasi ay magbayad ng utang ng Pilipinas. Bukod sa 20 pesos per kilong bigas. Yun yung pinanganandakan ng mga political vlogger niya, mga ensaymada vloggers. Pag si Bongbong Marcos ang mananalo, babayaran ng utang ng Pilipinas. Kasi marami daw Italiano gold. Ang putang ina, baliktad eh. Tama ka dyan, Ma'am Rowena Guanzon, hari ng utang si Bongbong Marcos. Yan talaga yung pinaka-exact word sa ngayon. Hari ka ng utang. Kasi utang ng utang, mantakin mo 17 trillion na ang utang ng Pilipinas, wala pa rin nagawang proyektong maayos itong si Bungit. Yung mga proyektong binibida niya, under Duterte legacy pa yan. Inaangkin lang ni Bungit. Wala silang big ticket projects. Meron nung sana big ticket projects nila, yung flood control, pinagmamalaki nila. Kaso napunta sa ghost. Ghost projects. Kaya tinignan ko, itong administrasyon ni Bongbong, walang direksyon na maayos para sa bayan. Kundi, ang direksyon, maglimas sa kaba ng bayan, mangungutang ng mangungutang. Siguro mga 2 trillion yung utangin dyan. No? Iyan ang masaklap dyan. Bakit ba kailangan bang umutang ng Pilipinas? Dapat nga wala ng budget itong mga hinayupak na to eh. 2 trillion uutangin. The Asian Development Bank nagpautang na nga eh. Sabi naman kayo ADB. Sana hindi na lang ninyo pinautang eh. Kawawa ng Pilipinas eh. Ayan, nautang ng animal. Kaya may na sila, gamit na pang demolition job laban kay Vice President Inday Sara at magagamit sa election, anak ng kagwang. Tuloy, attorney. Para sa digitalization at that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program. Ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal eh. May mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din eh. Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan?
Di ba, may Kaso. ano din yan? May mga kontraktor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Oh, Tindi ng pangalan nga Congressman Mumo. Ang inumin. Anak ng kagwang talaga. Niloloko lang tayo dito ni Bungit eh. Alam mo yung yung insertion na yan. Except yung sa allocables, no. Tingnan mo kung itama lang talaga ang budget natin. Hindi yan naaabot sa ganyang halaga na 7 trillion. Yung budget, almost 7 trillion na. Ang sabi nga ni Senador Marcolita, yung allocables nakamid na nasa National Expenditure Program. Magkano ba yung allocables ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kasangkayan? Sandro at saka ni Ferdinand Romualdez Marcos. Si ano ba? Si Martin Romualdez. Ferdinand din kasi yan eh. Hindi pala Marcos. Gomez yan, di ba? Ferdinand. Oh. Martin Gomez Romualdez. Tama ba? Si Sandro at saka si Martin Romualdez, ang pinakamalaking allocation na allocables. Yan yung pork barrel na sinasabi. Except pa yung pork barrel na presidential pork barrel. Magkano po yung allocables na nakalagay na sa National Expenditure Program? Gawa na talaga yan ng executive. 1.3 trillion. Mantakin mo yung 1.3 trillion allocables para yan sa mga buhaya, no? Mga kaalyado nila. Except pa doon sa kanilang insertion. Ngayon yung insertion na yan, tama si Ma'am Rowena, doon sa BICAM yan. Pero hindi natin alam kung meron pa rin small committee. I think meron pa, binago lang ang pangalan. Doon papasok yung pinakamatinding insertion. Bukod pa yun sa allocables na 1.3 trillion. Doon nila nilalagay yung insertion sa program funds. Dito naman ang tawag dito, presidential pork barrel. Ang program funds na umaabot din ng 1 trillion. 700 billion, 800 billion, presidential pork barrel. Pag tinutal mo, yung walang kwentang pondo na pwedeng gamitin sa mga ghost projects ay umaabot ng 2 trillion. So, dapat nasa 5 trillion lang talaga ang budget. Pero kung tiningnan mo pa talaga yung 5 trillion na yan, ng maigi, siguro mabawasan pa yan ng kapiranggot. Hindi na kapiranggot, mas malaki pa. Kasi kung tiningnan mo lahat ng ahensya ngayon, may issue sa korupsyon, puro mga ghost, puro mga insertion. Niloloko tayo, baka mga 4 trillion lang dapat ang budget ng gobyernong Marcos. Kung itama. Kasi wala naman silang proyekto. Tuloy, Atty. Rowena. Bagong pangalan, Mhm. same dog, different diba? color. Nilagay nila sa BICAM. Mhm. Yung mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Kagaya niya ni Risa Ontiveros. Ayan. Nag-deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Imposible naman. Lalo na, may party list siya.
Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Oh, like Rizal Tiberos plans to run for president. Eh di nag-insertion yung kanyang mga mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Wala akong personalan dito. Kilala ko din yan si Rizal Tiberos eh. Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal, tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee at may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat kung si Grace po imbestigahan kasi Dawit, dapat si Hontiveros din imbestigahan. Dahil inamin din naman nila na may insertion eh. Iba nga lang yung word na ginamit. Sabi, wala kaming insertion. Ang meron sa amin, amendments. Niloko lang nila yung taong bayan. Pag tiningnan mo, pareho lang. Kasi gusto po nila, pag si Hontiveros, huwag ka magsabi na insertion. Pangit daw yun eh. May mga ghost projects. Amendments. Pero kung yung mga senador naman, na opposition, gaya ni Bato, gaya ni Marcolita, wala para si Marcolita, gaya ni Jinggoy, Villanueva, minority, matik kayo, insertion kayo. Gusto ko yung sabi ni Ma'am Rowena Guanzo na, imbestigahan nyo si Grace po. Siguro isama rin si Hontiveros kasi may insertion. So, ang dapat makasuhan nga itong mga to si Hontiveros. Bakit si Inday Sara ngayon, yung kanilang pinopolis na para bang may kinalaman dito sa kanilang mga insertion? Ang bottom line, dahil nga sa ambisyon nila na maging presidente nga sa 2028 sila, Hontiveros at ni Martin Romualdez. Kaso si Martin Romualdez, malabong-malabo na ho ito. Nakikita ko malabo na pong maging pambato ng Marcos admin sa 2028. Mukhang mapunta po sila sa Rafi at Hontiveros. Baka ang pambato nila Hontiveros at Rafi Tulfo. Si Hontiveros ang presidente, si Rafi Tulfo yung magiging vice-presidente. Yun ang nakikita ko Tamang-tama, mga taga Makati. Ito mga Makakati. Ayan. Kung si Rafi Tulfo may Viva Max. Si Hontiveros naman may Llamas. Lawak ng airport yan, Hontiveros. Tamang-tama ho yan. Again, lahat ng paninira kay Vice President Inday Sara, puro lamang ho ito ay maliwanag na diversionary tactics. Gusto lamang nila na ay malihis ang lahat ng mga isip ng maraming Pilipino. Pero simple lang naman Bakit ngayon lang, di ba? Bakit ngayon lang kayo nagpalabas ng mga black propaganda? Bakit ngayon lang ninyo naisip to mga hunghang kayo? Na si Inday Sara may mga ganyang kaso-kaso. Bakit noon ay wala kayo? Kasi nga akala kasi nila talagang ma-impeach na si Inday Sara. Kaya hindi sila nakaisip ng ganun. Isa nakita nila medyo mabigat talaga si Inday.
at hindi matinag-tinag, kaya idadala na lang natin sa ganito. Pero malabo, no? Advice ko sa mga bubunista, tanganista, nakakaliwang grupo, hindi po kayo nakakatulong. Tigil nyo na yan, tambalos-los. Alam naman namin, pinanser ka sa mga komunista ngayon na panay banat sa mga Duterte. Tuloy lang natin konti kay Atty. Rowena Guanzon. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? O na maka-generate ba ito ng employment, yung mga infrastructure projects na ito at at makatulong sa development ng economy, kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. Yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakawa naman po ang kaba ng bayan. Sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. Kung kuha niya na yung 20% niya, may contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng ganun? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Na mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to, what you call this, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, i-suspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan. Yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot sila. Attorney, Tama po yan si Atty. Rowena Guanzon. Bakit pa kasi hindi sinuspindi itong mga kongresista na pinangalanan ng mga diskaya, lahat-lahat? Ako nakikita ko po dyan, hindi yan basta-basta masuspindi. Kasi kung isuspindi yan, paniguradong kakanta ang mga yan. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya suspension. Sino sinususpindi nila? Si Kiko Barsaga kasi walang insertion. Hindi sila nakinabang kay Kiko Barsaga. Yan ang maliwanag ko dyan. Na kasi kung talagang gusto po nila may managot, dapat ang kinakasuhan itong mga kongresista at sinususpendi. Kaso ayaw nga nilang mangyari niyan. Kasi baka mag-domino effects. Ngayon mo takot na nga ho sila kay Saldico. Nagpanik na nga ho sila kay Saldico dahil talagang inilaglag sila. Yung pagkanta ni Saldico, tinamaan yung ekonomiya. Tinamaan si Bongbong Marcos. Pati tayo mga Pilipino, tinamaan. Kasi tinutolerate natin yung presidenteng nakaupo. Kurakot na nga, sinasabi ang mga kurakot, hinahayaan lang ho natin. Kaya, walang mangyayaring ganon na yung mga kongresista na mga sangkot sa insertion ay sisuspindi.
Hindi nga kinakasuhan eh. Sinong kinakasuhan ngayon? Mga senador. Pag tiningnan mo, sino ba yung may insertion? Ang may insertion, nasa Kongreso. Sino ba kinakasuhan? Inday Sara. Kasi pag tinabla nila yung mga kontraktor na yan, mag-domino effects yan, kukanta lahat yan. Lahat yan ituturo si BBM. Ang kamay, nakaganon, nakahento, turo lahat. Ito si BBM Martin Romualdez. O, tingnan mo. Bakit walang mga kaso ang mga yan? Pati si Martin Romualdez wala. Simple lang. Ayaw nilang malubog sa kumunoy. Ayaw nilang tumulad yung ibang kongresista kay Saldico na kumanta. O ngayon, si Saldico pa lang ang kumanta ng mga kongresista. Kasi yung kongresista dito, nahandle nila. Nahawakan nila sa liig at wala man lang nakasuhang kongresista. Ay, stop na tayo dyan. Putang ina, kumanta yan. O, anong gawin natin? Diversionary tactics. Sinungguluhin natin si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang nakikita ho natin ngayon. Tuloy lang natin ng konti. Balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampay ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang ma-preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding. Ang ombudsman, pwede silang ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan sa Vice President. Dahil impeachable officer siya. Maghihintay sila na hindi na siya Vice President. Correct. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Lahat ng mga nagpoprotesta ay si BBM ang pinaparesign. Tapos ang Vice President yung pinapatanggal nila. Parang Ang layo. halata namang ito halata namang political war ito kung gusto nyo, di maghintay na lang ngayon ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Exactly. Di ba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok o sa Bisaya pa. Check gusto ko yung pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. So useless. Yung isinampang plunder labang kay Vice President Inday Sara, matutulog lang yan sa ombudsman. Bago yan dinigin, kailangan muna ma-impeach si Inday Sara. Putang ina, malabong-malabo pala yan. Malabong-malabo, di ba? Iiyak na naman ang mga bubonistang tangalista dito. I-impeach muna kasi impeachable man Impeach muna bago nyo talakayin yung plunder bago mo kasuhan. Putang ina, no? Walang mangyayari pala ito. Kaya ngayon magpupundo sila ng bilyon-bilyon yan, baka trilyon pa, para sa February 2026 impeachment labang kay Inday Sara. Malabo na yan, masyado ng obvious para sa akin. So iyak pa rin kayo, tuloy lang natin konti. Mga garok kayo. Kaya nagpi-play din kayo, naglalaro din kayo. Na yung yuko-yuko ng mga congressman at congresswoman doon kay VP Sara sa budget hearing, nakakahiya. Para kayo mga Hapon Ako po. nagimuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Alamanin nyo ba talaga yan o ano?
ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaki ang probability na manalo yan si VP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo. Durog kung sila. hindi ilabas. Mm. Kung hindi Maninimbang din. i-implement. Yari Alam mo, din. natatawa na lang ako pag nanonood ako. Nakalimutan na ba nila Mhm. na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Correct. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Mhm. Nakakahiya, nakakadiri yung mga lalo na yan, sina Garjola na yan. Ang Opo. party list, sumali pa dyan, na kayo nahiya. Mhm. Dapat marginalized sector kayo. Mm. Sumali kayo dyan kasi kailangan nyo mag-vote buying. Kaya kami, walang vote buying, talo kami. Yan ang sinasabi namin. Mhm. Opo, at Dapat yung mga... Stop muna tayo doon, no? Mukhang may sense yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon na magdadalawang isip na rin yung mga kongresista na bumoto para ma-impeach si Vice President Inday Sara. Kasi si Inday Sara na talaga number 1 contender. Wala na po yan, putang ina, kahit anong paniniraw nila. Yung demolition job ng mga budlat ng mata, putang ina, hindi na kaya yan. Sa akin lang, ha. Kaya yung impeachment, baon na yan sa limot, kahit bilyon-bilyon pa yan. Kasi ang mga politician, nag-iisip din yung mga yan. Kumapit lang ngayon, kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, Bongbong, kasi sa tingin nila, sila pang makapangyarihan. Pero wala na ho eh. Tingnan mo ha. Example na lang natin, naalala nyo ba na itong si Saldico, nung kumanta, hindi man lang talaga merong isang kongresistang pastor na ikukunin ko lang dito kay sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na mga anghel, no? Mistulang mga anghel yung mga kongresista dyan eh. Nga anghel na demonyo pala. Yung isang pastor, no? Pastor Abante, yung nagsiwalat si Saldico patungkol kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, Martin Aranita, at Liza Marcos. Kanila nga, pamilya nila, buong pamilya. Tahimik itong animal na Pastor Abante. Pero nung nagpakawala kagahapon ng black propaganda, yung Madriaga, labang kay Inday Sara, biglang nagising ang buang. Tingnan mo, ang sabi ni Pastor Abante, this also has implication. Biglang nabuhay ang buwang eh. Nagising. National security dahil ang Pugo ay connected sa China. National security daw, buwang. Kailangan nating malaman kung tumanggap ng pera si VP Duterte sa mga Pugo at drug lords. Tangin ng pastor demonyo na to eh. Di ba? Na ganito, mga trapo ba? Yung trilyon-trilyon na sinasabi, bilyon-bilyon na insertion ni isinawalat ni Saldico, tahimik ang Pastor Abante na to. Kaya sinagot siya ni Ma'am Rowena dyan eh. Yung pasabog ni Saldico, walang investigasyon. Pero ito, ura-urada. Ganun katindi. Ito yung mga anghel na demonyong Pastor Abante. Anong sense? Bigla kang lumabas. Pero nung mga pasabog ni Saldico, tahimik kang animal ka. Yan ang mga trapo. Alam mo, itong si Abante, pag naging presidente si Inday Sara, kawawa lang tong animal na to eh. Iwan ko lang kaya kung manalo pa ba yan sa distrito nila. Nanalo lang yan dahil kay George Garcia, pinamapo siguro ni Tambalostos. Kung mag-alala, panalo ka pa rin. Putang ina, ito yung talo na nanalo. Talo na nanalo pa, buang talaga. O kalaban niya, Chinese. Chinese-Filipino. Kaya yung mga paninira kay Inday, wala na ho. Ito po yung official na pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Bago natin palabas yung budlat na mata ni Sandro. Ito. Ayan. Ito ay official na statement galing po sa office. Galing po mismo kay Inday Sara, hindi po sa OVP ho ito ha. Kaya pakinggan po natin ang statement ni Vice President Inday Sara laban sa kaliwat kanang paninira sa kanya.
black propaganda. Sabi ni Inday Sara dyan, last year, the House Committee Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. Yung putang ina, si Chihuahua, may nangyari ba? Wala nga. Doon sila kumuha ng fishing expedition para sa committee ni Chua para makakuha di umano ng mga ebidensya para ma-impeach si Inday Sara. Gawa-gawa, in-impeach nga si Inday Sara kapalit 150 million. Pero pagdating sa Senado, wala namang nangyari. Became the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to a marketplace. Another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Yan lang talaga ang purpose yan. Para kunyari lang, mag-iimbestiga labang kay Inday Sara, gagawa ng issue. Dagdag ni Vice President Inday Sara, hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Rest assured, the Office of the Vice President will continue to deliver efficient, accessible, and responsive public service for the good of all Filipinos. Vice President Inday Sara Duterte. Tama naman talaga. Wala namang ibang pakay sila kundi diversionary tactics, pagtatakip sa katotohanan, pagtatakip sa mga nakawan. Ang tawag nga dito budol, no? Budol, no? Magawa ka ng issue, baka sakali maka-impluwensya. Kasi dito po expert ang Marcos admin. Yung sanay sila mambudol, sanay sila gagawa ng hindi kaaya-aya. Pero ang tanong, oobra ba ito? Kaya ayon kay Mamalo Tikia, total na pag-usapan natin ang budol. Budol di umano si Sandro Marcos. Sabi ni Mamalo Tikia, ang House Number 6771 o Anti-Dynasty Bill ni Speaker Sandro Marcos ay isang malaking pambubudol. Animal ka, Sandro? Ikaw pala, Speaker, Sandro? Malaking pambubudol, ho. Tangina, pambubudol naman talaga yan. Kunyari lang naman yan. Kapasan mo yan, putang malabo yan. Tsaka, wala rin naman ng mga Marcos na mananalo sa sunod na eleksyon na lubang silpi ng anti-dynasty bill ni Buang, budlat ang mata. Ano lang, for optics, sarswela na naman, para makaloko lang sa maraming Pilipino, iskam ang datingan eh. Bago natin ipalabas yung budlat ng matang video, naglabas po ng statement itong si Attorney Mark Tolentino. Ayan, National Spokesperson Inday Sara sa bayan. May grupo po kasi silang parang coalition ba yan, movement. Nanindigan kami na ang Vice President ay malinis ang konsensya, tapat sa paglilingkod at walang kinalaman sa anumang sinasabing pagnanakaw o paglulustay ng pundo. Sa nakalipas na mga taon, si VP Sara ay kilala sa kanyang matatag na pamumuno, malinis na track record at prinsipyong walang kompromiso laban sa katiwalian. Si Inday Sara po ang pinakamalinis ngayon na opisyal ng gobyerno. Siya lang po ang nakatanggap ng highest credit rating, unmodified opinion. Ayan ang maliwanag ko dyan.
Kaya wala, huwag kayong kabahan dyan. Ako, hindi ko naman ano yan, parang stress ka sa pagkukontent dahil dyan naman, dyan papasok ang pagiging DDS natin. Tingnan mo, doon, babalik lang ako doon sa ano, yung Madriaga ba yun? Madriaga, no? Nagkaroon na ng investigasyon, katakot-takot, noong 2023 lang, oh, patungkol na anti-kidnap, pangingidnap ng grupo na to kasi mga kidnapper. Oh. National Bureau of Investigation nag-imbestiga, napatunayang may sala itong mga hinayupag na to, may probable cause na sila po ay talagang mga kidnapper. May lumulutang ba doon na Inday Sara Duterte? Na si Inday Sara ay aid kasi nila, personal aid. Yan ang pinapalabas ng media. Itong si Madriaga. Wala. Kung tutuusin, galit na sila kay Inday Sara noong 2023, dapat doon palang pinuruhan na nila. Kasi nga walang may connect dahil wala pang flood control. At hindi pa bumabagsak ang ekonomiya. Kaya ngayon, putangin na, nakaisip ang mga animal, napaka-obvious eh. Kaya walang sense. Ito ay pagtatakip lamang sa katotohanan. Lalo na pinagtatakpan nila yung pagbagsak ng ekonomiya. Tingnan mo ha. Panay paninira sila kay Inday Sara. Every time naninira sila ng mga Duterte. Alam mo ba ang napiktuhan ito? Palitan ng piso kontra dolyar. Yung ekonomiya, bumabagsak. Pansinin nyo na ngo. Habang busy sila kay Inday Sara sa paninira, kung ano-ano nang pinanggagawa nila dyan pinapalabas, sumasabay, lumuluha ang bayan bumabagsak ang ekonomiya. Kung hindi nagwiwik ang piso, tinitira tayo ng mga kalikasan Binabagyo, binabaha Ginising tayo ng taong bayan ginising tayo ng kalikasan, ginising tayo ng Panginoon. Na itong mga ginagawa kay Inday Sara ay hindi maganda para sa bansang ito. Ito ay pakana ng mga demonyo na nangungurakot, tunay na makasaylanan. Kagaya ni Sandro Marcos, na sinabi ni Saldeco na mayroong 50 billion insertion, na hanggang ngayon walang paliwanag si Sandro. Yung ICI niya, yung video, hindi na niya pinapalabas, na bahag ang buntot. Nalala nyo itong sobrang weak ng piso kontra dolyar? Merong statement si Sandro Marcos dyan. All video to, pero ang napansin ko talaga, budlat pala mata niya talaga nun. Itim na itim, parang may black eye. Tangin na talaga ng kamalas ng Pilipinas na. Mga magnanakaw pa, mga nasa pwesto, mga budlat pang mata. Ayan, putang nila. Nakita ko meron siyang statement na gano'n. Tingnan mo. Panoorin natin. The peso is not weak because the peso Grabe na yan. is weak. Sus ko! No. I'm not interested sa kanyang sinasabi kasi the reply na yan, the peso is weak, dollar is strong. Yung pagkabudlat ng mata niya. Like father, like son. Like father, like mother. Grabe yung mata niya. Kumukuti-kutitap Pero budlat. Talaga naman Ayan mga bubunistang tanganista, anak ni Bungit Sandro Marcos. Tingnan nyo yung mata niya. Mata pa ba yan ang matino? Kaya dapat pa hair follicle drug test kayo magpapamilya. Hindi lang kayo makakawatan kundi anak ng kagwang kamalas ng Pilipinas. Tuloy lang natin The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, Diyos ko, tingnan mo. Kapag may krisis sa ating bansa, kapag may krisis sa ating mundo. Ito yung statement niya, yung pinakaunang bumagsak yung piso under Marcos admin after, I think, 21 years.
Grabing bagsak. Pero ito, bumalik na naman. Kaya nabalik ko lang, nakita ko yung video. Ang napansin ko po, hindi yung sinasabi niya. Ang napansin ko po, yung mata niya. Grabe naman yan, oh. Hair follicle drug test na po, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Ito ay maliwanag na kailangan po natin mag-demand ng hair follicle drug test sa buong pamilya. Mga mukhang mga budlat. Lang sakong pulburong kaya sininghot ng bugok na to, no? Sabi daw, hindi yan mga sabi ng mga bubonista, hindi yan mga pulburonik. Hindi yan totoo. Putang ina, kahit hindi na magpa-hair follicle drug test, yung mga mata nito, makikita mo sa mga mukha. Tigil mo na yan, sir. Kung ayaw mo tumigil, sir, naku, habang buhay ka. Sabagay, kasi nakikita sa tatay. Sabi nga ni Bungit, hindi Hindi ko naman tinuruan yung mga anak ko. Kung ano-ano. Basta, kung ano lang yung nakita nila sa akin, yun na yung ginagaya. Kaya ang resulta, budlat yung mata. Ano ba nakita ng anak? Sa ama. Sabi ko nga ako sa inyo Kung yung ama, lasinggo yung anak. Kung yung ama, mahilig sa sigarilyo, nanigarilyo din yung anak. Pag yung ama, sugarol din yung anak. Pag yung ama, gumagamit ng pulbos, panigurado yung anak, gagamit din ng pulbos. Putang ina. Uy, mata mo, sir. Sumbi ang datingan mo dyan. Gagalit na naman kayo. Totoo naman, tingnan mo yung mukha na yan. Sabihin na naman, AI, hindi yan AI. Noon, hindi yun napapansin yung budlat ng mata ni Sandro kasi nga, wala pang mga revelasyon na itong mga to ay mga pulbos lover din pala. Pulburon lover. Pero ngayon, first family, buo na talaga. Bakit nagkaroon na yung issue na kailangan magpa-hair follicle drug test ang buong pamilya, except dun sa mga siniwalat ni Maharlika, si Amy Marcos na mismo nagsabi. Nagsabi ni Amy Marcos, yung anak ko, inumpliwinsahan pa ni Sandro. O, diba? Hinihikayat na magpulburon. Si Sandro, si Lisa, nagpupulburon, kasama si Ading. Oh. Tangina, no? Ang tindi ng nasa palasyo ngayon Sama-sama silang nangungurakot. Sama-sama pa silang nagpupulburon. Ang sarap ng buhay ng mga budlat ng mata nasa palasyo. Samantala, yung mga ordinaryong Pilipino, hayan, kawawang nilalang. Kaya kung sa ibang bansa pa to, matagal nang nasipa tong mga animal Nahirapan lang tayo dito magusga sa mga hinayupak na mga budlat na mata kasi nga, binili nila yung mga komunista, mga dilawan, pinklawan, binili nila. May busal. Kung hindi po napresyohan nila yan Kaya naalala ko sinasabi ni Lisa na hindi na daw uso ngayon ng pambabatikos kasi nga pala hindi na uso, nakipagkaibigan sila, nakipagsabuatan sila sa mga makakaliwang grupo na ito ay agresibong grupo mga aktivista pag nagrally sa kalsada, kaliwat kanan, pag bumabatikos. Kasabwat sila ngayon sa paninira sa mga Duterte. Kaya kahit anong gawin nila, okay lang. Wala namang magsabi na Bangag resign sa mga komunista. Pero yung legit na mga Pilipino, hindi na siguro kaya. Hindi, kaya po ninyo na yung mga namumuno sa bansang ito at nakaupo sa Malacanang ay ganyang mga mukha. Anak ng kagwang ako, kahit ako walang tulog, hindi ganyan yung mukha ko. Yung mata ko. Nabudlat pa, tapos anak ng kagwang, parang may black eye ka. Iba yung ginagawa nila. Alam nyo na po yan kung ano ang ginagawa. Kaliwat ka ng pangpupulbos,
Kaya wala nang matinong pag-iisip, kundi panay paninira sa mga Duterte. Yan ang totoo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.